natin ang sa bagyong Nando mula kay April Enerio. April? Salamat, Miss Cathy. Sa ating balita, so far, maganda-ganda naman ang ating panahon dito sa Metro Manila, pati maging sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong Miyerkules. So, ang mulang panahon mostly po ay dito sa may Hilagang Luzon, kung saan indirectly na naapektuhan itong si Bagyong Nando, ang ika-4 na bagyong binabantayan natin ngayong Agosto. Para sa detalye dapat nating malaman, kasama po natin ngayong gabi si Pag-asa weather forecaster Alvin Pura. Magandang gabi, Alvin. Ano nang update natin kay Bagyong Nando? Magandang gabi sa iyo, April. Para nga sa ating latest update dito kay Bagyong Nando. Sa kasalukuyan po, itong si Bagyong Nando ay tinatayang nasa layong 180 kilometers po. Hilagang silangan ng Basco, Batanes. Ito po ay nasa layong 180 kilometers nga po. At ito ay may lakas na hangin na umabot sa 95 kilometers per hour at may pagbugso na umabot sa 120 kilometers per hour. Ito po ay inaasahan natin kumilos pahilaga or patungo dyan sa northern Taiwan sa bilis na 15 kilometers per hour. At Alvin, sa kasalukuyan ay ito'y nasa tropical storm category. Bang lumakas pa ito sa pagiging isang typhoon category? Yes, April, posible po itong lumakas sa isang typhoon category dahil sa ngayon ito po ay isang severe tropical storm na po or malapit na po siya mag-typhoon category at since nasa dagat pa po ito, may possibility po itong mag-intensify pa. In the meantime, saan mga lugar ba nakataas itong public storm warning signal? Ngayon nga kumikilos na pahilaga itong si Bagyong Nando. Ngayon, nakataas pa rin ang ating public storm warning signal number 1 dyan po sa area ng Batanes Group of Islands at yung ibang ating public storm warning signal number ay binaba na po natin. Kaya po ang ating mga kababayan dyan sa area po ng Batanes area, inaabisuhan po natin na mag-ingat at maging alerto po sa mga pagulan at mga biglaang pagbaha at pag-uwan ng lupa. Bukod pa sa nakataas na public storm warning signal, saan po ba nakataas itong ating gale warning? Sa ngayon, meron pa rin tayong gale warning dito sa baybaying dagat or seaboards po ng kabuuan ng Northern Luzon. Dahil po dyan, malakas po ang ating inaasahan na pag-alon ay nasa 2.4 hanggang 3.5 hanggang 4.5 na meters or napaka malakas hanggang sa maalon po ang ating karagatan. So, ang ating mga kababayan po sa mga lugar na yan ay inaabisuhan po natin maging alerto po sa malalaking pag-alon at yung mga maliliit na sakyan pandagat po ay inaabisuhan natin na huwag munang pumalaot. Yan po ang mga baybaying dagat po ng Batanes, Calayan, Babuyan, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union hanggang sa baybaying dagat po ng Pangasinan. Okay, Sir Alvin, dahil nga patuloy sa pagkilos pahilaga itong si Bagyong Nando sa bilis na 15 kilometers per hour, kailan ba natin siya inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility? Yes, April, pag itong si Bagyong Nando ay hindi nagbago sa kanyang kasalukuyang bilis at sa kasalukuyan niyang tinatahak na daan, ito po ay inaasahan natin bukas ng tanghali or bukas ng hapon ay nandiyan na yan sa area ng Northern Taiwan or nasa labas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero habang nasa loob pa ito ng ating parno, ano pong inaasahan natin lagay ng panahon sa mga susunod na oras? Sa ngayon nga, April, ang Batanes Group of Islands ay makakaranas po ng ulan at may mga pagbugso ng hangin dahil po dun sa ating bagyong Sinando. So inaabisuhan po natin ang ating mga kababayan dyan na mag-ingat po at maging alerto po. Samantalang dyan po sa area ng Babuyan, rehiyon ng Zambales, Ilocos Region at Cordillera ay makakaranas din tayo ng maulap na papawirin dyan. Dahil po yung ating habagat ay nakaka-apekto pa dito po sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon na hinihila po niyan si Nando. So meron po tayong mga chances ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan doon po sa mga nabanggit kong lugar na maaari din po yan magdulot ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. So inaabisuhan din po natin ang ating mga kababayan dyan sa lugar na nabanggit ko ay maging alerto po sa mga possible flash floods at landslides. Dito po sa Metro Manila at ang natitirang bahagi po ng Luzon, bagamat sumikat po ang ating araw at nakaramdam tayo ng medyo mas mainit na temperatura, ay nananatili po na maulap po ang ating papawirin dahil nga po sa habagat din na hinihila niyang Sinando, bagamat hindi po ito kalakasan, ay nagdadala rin ito ng mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pagkidlat pagkulog. At inaasahan natin na paglabas niya Sinando or pagtaas na pa niyan, ay hihilahin niya papunta sa kanya yung area ng yung hangin po nating habagat at magkakaroon po tayo ng maaliwalas na panahon sa Manila sa mga susunod na araw. Dito naman po sa area ng Visayas at Mindanao ay maaliwalas po ang ating panahon dyan. Bahagya maulap lamang po tayo at kung may mga pagulan man ay mga localized or isolated na mga rain showers at thunderstorms lamang po ang ating mararanasan sa mga lugar na yan. Well, that's good news. Maraming salamat, Alvin. Paalala na lang sa ating mga kababayan.
Yes, ito nga pong ating bagyo. Paalala po sa ating mga kababayan na maapektuhan po ng bagyo ay mag-ingat po tayo at maging alerto. At yung mga lugar natin dito sa Metro Manila, makakaasa po tayo ng mas maliwalas na panahon sa susunod na 2 araw at wala naman po tayong binabantay ang mga bagyo. So makakahinga po tayo ng mas maigi. So maaari po tayong maglaba at makakaasa po tayo ng mas maliwalas na panahon. Alright, maraming salamat. Ayan po si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura na nagbigay sa atin ng update tungkol kay Bagyong Nando. At para naman bukas, Huwebes, Agosto 29, sisikat po ang araw alas 5:43 ng umaga at lulubog alas 6:10 ng gabi. Maging una sa ulat panahon sa pamamagitan ng Panahon TV Facebook at Twitter accounts, pati maging sa aming website, www.panahon.tv. At yan ang pinakauling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Miss Cathy. Maraming salamat, April Enerio.